Hindi kayo magpakatotoo. Addict na sa drugs, addict pa sa porn. Pa-virgin si father. Totoo. Line up sila ng mga hypocrites. At walang katotohanan. Ayon kay Clavano, nag-almusal pa si Remulla ng sinigang. Nako, parang maling-mali yung ano. Sinigang ang inalmusal. Hindi ba tinanghalian yung sinigang? My God. But you know that I got Okay, so sinasabi niya dyan na since nagkaroon siya ng connection with Paulo Tantoco, kinlaro ni Dean Che sa interview na yan, you know, yung isa sa mga behind ng Rustan's group of companies, mga Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung hindi po nagdo-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Punta lang po kayo sa YouTube at search nyo lang po sa search bar si Kuya Goods at lalabas na po. Chok Chak Chenes! Wow! Ba't nauuso ngayon na? Yung isa kahapon, yung pare mahilig mahilig manood. Ngayon naman, may bali-balita. Anak ng tipaklong. Umagan. Kitang-kita lang sa video. Agoy. Oo. Ang katawan daw ay hindi mahulma. Ano yung mga balita ngayon? Oo. Meron hong balita talaga. Grabe. Si Kuya Jason sa may post. Hindi niya lang mabigay yung picture kasi siyempre bawal yun, di ba? Oo, talagang may video eh. Oo, sino nagbigay ng pahayag yan mamaya, abangan nyo. Magugulat kayo sa pahayag niya. Nakuha, parang binalita ng isang foreigner at kumalat. Oo. Ano ba yung pink na palaka o itim na palaka? Disko po, ang gurang-gurang mo na. Ang gurang-gurang nyo na. Mahilig pa kayo sa ganyan. Bagay, pag tinamaan ng high butterfly, talagang gagawin kahit ano no? Iba talaga pag normal sa hindi normal, no? Chok-chak tennis. Naintindihan niyo ba yun? Kung ano yun, maya-maya. Sino magbibigay ng balitang yan? At nilaglag ng isang dating direktor ng NPO, itong amo niyang si Pangulo. Agoy. Sabi ko sa inyo, huli ka, Pader Plabi. Agoy. Mamaya. Ombudsman Remulla tinawag na fake news ang ulat na sinugod sa ospital, siya sa ospital. Hindi, ganito lang naman yan. Boss, kung hindi naman talaga kayo sinugod, hindi magsalita kayo sa media kasi dati naman hindi kayo kasali sa mga issue, nagsasalita kayo sa media. Diba? Ngayon na hinahanap kayo ng taong bayan dahil namimiss kayo. Kasi dati araw-araw nasa media kayo. Namiss lang siguro kayo ng taong bayan at may nabalitaan sila na sinugod kayo, bakit tayo lumitaw? Tatanong lang. Kayo masyadong balat sibuyas. Diba? Ano ba mga balita ngayon? Ayun nga yung matindi. Ito mahaba-haba itong balita na ito Mahabang reaction. Dahil ano kaya feeling nitong mga tigulang na ito? Pag nagagawa nila yung mga ganong eksena na pagkatapos habang tinatamaan sila ng mataas na kapangyarihan na sumasapi sa kanila, kapangyarihan ng hindi magandang kabutihan, doon siguro nila nagagawa yung boom boom. Simulan na natin. Bakit nag-resign na naman? Meron naman isang assistant director ni Pangulo nag-resign. Wala na talagang tumatagal dito sa gobyernong ito. Ang tumatagal lang dito yung magdanakaw, yung kaparehas nilang mga kurakot. Yung mga nag-aabang sa kaban ng bayan. Yan ang kanilang kinatatagal dahil nakikinabang. Simula, pasok. Assistant Director ng NPO, binasag ang katahimikan matapos magbitiw sa Marcos Jr. administration. Matapos ang kanyang pagbitiw sa gobyerno, tahasang binasag ni Attorney R.J. Lim, dating Assistant Director ng National Printing Office,
ang kanyang katahimikan laban sa umano'y umiiral na kultura ng katiwalian sa loob ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag na 2026, Why I Will No Longer Be Silent, iginiit ni Lim na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pananatili sa loob ng sistema. Ayon kay Lim, matagal siyang nanatili sa loob ng administrasyon dahil sa paniniwalang may saysayang pagtatrabaho mula sa loob at posible pa ang tunay na reforma. Dagdag pa niya, naniwala rin siyang may hangarin umano ang Pangulo na itama ang nakaraan at maglingkod ng tapat sa bayan. Ngunit ang paniniwalang ito rin umano ang naging dahilan ng kanyang katahimikan. Habang tumatagal, sinabi ni Lim na hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasaksihan. Hindi na raw ito simpleng pagkakamali ng iilan. Dito niya napagtanto na ang pananatili sa loob ng sistema ay may malinaw na kahulugan. Nakita nyo na, sabi ko sa inyo ilan na ho ang mga nag-resign sa grupo na yan? Halos marami na. Mga gabinete, assistant director, mga USEC, ASEC. Kasi siguro talaga ng mga walang patutunguhan, alam nilang walang patutunguhan. Meron pa nga, alam mo yun, may pumapasok pa na issue na kaperahan. Siguro ito yung iba matitino. Nadadala lang kasi nga, siyempre, nakapasok sa trabaho sa gobyerno. Hindi nila alam. Pagdating na araw, hindi pala masaya. So, ano na? Diba? Kakahiya, no? Hindi kagaya sa panunungkulan ng Tatay Digong, konti lang yung ano. Pag hindi lang maganda yung ginagawa, kagaya ni Kokoy, sinibak dahil abroad dito, abroad dun eh. Gusto nag-abroad eh. Puro abroad ang gusto. Ayun, sinibak. Pero yung ito, halos buwan-buwan, hindi pa nga matatapos ang buwan, merong resign. Next week kaya, sino naman kaya magre-resign sa partido nito, sa mga grupo nito? Abangan natin kasi noong December, ilan yung nag-resign eh. Tapos, ngayong January, kauna-unahan, itong si Assistant Director ng NPO, National Printing Office. Sunod, sino naman kaya? Sa NBI, di ba? Nag-resign din. Woo! Ano na? Mukhang bumabalentong na. Tapos kaya ang termino. Tatanong lang Sabay ng kanyang pagbasag ng katahimikan, nilinaw ni Lim na hindi siya basta nagsasalita lamang. Handa umano siyang manindigan at sumailalim sa investigasyon. Ayon sa kanyang post, 2026, Why I Will No Longer Be Silent. Yan. I am entering 2026 with a different kind of resolve. For a long time, I chose to believe. I believed that working inside the system mattered. I believed that supporting those in power could lead to reform. I believed that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, Yun pala, clear mali. his family's name, and do honest work for the Filipino people. Mali ang That belief pagkakabilib. kept me going. It also kept me quiet. Over time, I saw things I could no longer justify, not isolated mistakes, not growing pains, but patterns, excuses, cover-ups, a culture where corruption was no longer hidden because it did not have to be, and where accountability was treated as a threat rather than a duty. Nako. I realized something uncomfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. So I resigned. I did not leave government because it was hard. I left because I could no longer look at myself and say I was doing the right thing. Yun. I refused to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, or comfort. I am done being afraid of people simply because they hold power. I draw inspiration from those who still ask difficult questions, especially younger leaders who refuse to accept corruption as normal. Figures like Kiko Barzaga and Leandro Legar de Leviste remind people that accountability
is not disrespect. It is responsibility. I may no longer be young, but I refuse to grow old in silence. I am not naive about what this decision will cost me. Some of my friends within the president's camp will be angered by this. Others will distance themselves. A few will choose to alienate me entirely. I want to say this early and without bitterness. I am sorry for the discomfort this causes you. I still respect you. I still value the friendship built in good faith. But I cannot extend that respect to those who are corrupt to the Tama. core. I draw a firm line here. There are things I know, things I witnessed, things that happened not long ago, and not by accident. I chose restraint then because timing, responsibility, and duty mattered. That restraint should not be mistaken for ignorance, fear, or forgetfulness. Ayun na. Ha? Eh siguro, talagang hindi na rin kinakaya. Pero ikaw kaya, kakayanin mo kaya ang mababalitaan mo? Pag ito si huli ka, Father. Si Father Flavi. Ay, tita! Kaya pala maingay ang peg. Ah, oo. Kaya pala maingay, ha? At sumasabay sa flow. May dugong ano. Ano kaya yung dugo? Ito mababalitaan natin dito. Sino ang magbubulgar? Eh, kilala nyo naman, ito si Ate Joey Cruz. Oo. Ano kaya, Ate Joey? Kwentuhan mo kami patungkol dito kay Father. Siya ba isang father o padera? Pasok. Pag-usapan muna natin itong si Father. Nakakaloka. Flavie Villanueva. Verified account ha. Ayan o. So, isa sa mga likes niya. Yan. Itong si... Kanina ka pa nandyan? Ngayon lang po, tita. Tapos po Mahilig pala si Father. Recorded, no? Oh yeah, oh yeah, Oh, oh, yeah. yeah. So nakakaloka kasi parang we're talking about Father Flavie eh. Oo. Father Flavie. Kantot gaming. Di ba bawal kayo dyan? Talaga ako, no? Photoshoot namin to ng fiancé ko. Pero, ito na. Binabayo ako. Uy, Nayo. Baka dumating si Bro. Patay kayo. Wala yun. Sige na, bantayan mo na lang yung pinto. Tingnan dyan si Bro. Ha? Bakit mo naman kasi ni-like Father? Hindi. Gusto niya yan. Gusto This niya is not a big deal. Sa totoo Tama, lang. tama. Normal lang naman yun. Kaso nga lang, hindi normal sa kanya kasi pari siya. Oo. Okay lang manood ng ganyan. Kaso 17 years yang bumabatak, ibatakbo ng utak niya. Sabi ni Ken. 17 years ba yung sabi niya? Di ba sabi niya 15 years? 15 years siyang addict. Una, nag-addict ka. Tapos nagmimisa ka, addict ka. Pagkatapos ngayon, malibog ka din. Di ba? Nakakatakot ka na po. Si Padir, ipokrito katulad ni Risa. Yeah, actually yun yung point eh. Ang point dito is yung masyado kayong ipokrito at ipokrita sa inyong mga pinagsasabi, sa inyong mga desires. Hindi kayo magpakatotoo. Addict na sa drugs, addict pa sa pa-virgin si Father. Totoo. Line up sila ng mga hypocrites. Di ba ako i-call out niyan or mapaalis ng mga kasama ng pare? Kahihiyan siya sa grupo ng kaparian. Pwede. Sabi ni maalis Julian mo. Swo. Totoo, kahihiyan talaga siya doon. Actually, sa totoo lang, dito ako nabubisit sa Catholic Church eh. Kasi di ba very vocal siya na gumagamit siya ng droga. Umami siya sa Congress, nag-overlap yung time na pari siya. Addict pa rin siya. Tama. I think it's a serious thing. It's a serious offense. The Catholic Church should take cognizance of that admission of Father Flavie. Kasi parang hindi kayo po pwedeng magbulag-bulagan dyan. Kasi yung pari ninyo, habang nagbimisa, addict pala. So there has to be some due diligence on the part of the Catholic Church na, oh, Father Flavie, anong nangyari dyan? Master Flavie. Oo, yan ang bagong pangalan ni Father, no? Master Flavie.
So, I think it's very, very disappointing. And, it's a disservice to the believers eh. Ano kaya ang pwede title dito? Mabogli na pari. Saklap Trending ka, boss. Amo, manager. Sabi ko sa'yo, huwag kang sasali sa mga ganyang bagay. Masisira yung organisasyon nyo eh. Damay-damay na kayo. Bakit? Merong isang pare na mahilig sa ganyan. Pag nakita, lalo na yung pagkalibaw, may mga rally-rally, sumasama sa mga ganyan. Kasi ang hilig mo kasi magsasama sa ganyan. Nakikinabang ka ba dyan? Magkano? Nagtatanong lang ho, magkano? Kung kayo ho ay nakikinabang, itigil nyo na yan dahil hindi ho kayo mananalo sa mga Duterte. Kahit ano pang gawin nyo, mag-file kayo na mag-file hanggang 2028, hindi ho yan kakatika ng Supreme Court. Bakit? Isa lang ho yan. Alam ng mga Supreme Court yan na isa lang yan banat para hindi makatakbo o isang political assassination. Ayan yung mga laban ng mga kalaban ng mga takot. Kaya wag ho kayong magpaandar na marami kayong nalalaman sa baho ni BP Sara. Wala naman humbaho. Yung mga aligasyon na binabato sa kanya, mga gawa-gawa eskripto para mapaniwala ang mga tao. Kaso marunong na ho ang taong bayan. Kita nyo ginawa kay BP Sara mula 2022 hanggang ngayon. Walang katigil-tigil, puro politika. Walang ibang bato, puro politika. Kundi nandurobo daw ng bilyon, merong confidential pa na dinorobo. Ano pa ba? Wala ba kayong ibabato na, si BP Sara pinadala ng Mars ng trilyones? Walang ganon? Tuloy natin si Flavi. A disservice to the believers. Ako, galing ako sa family na devout Catholic talaga. Both my parents are church workers. Very, very dedicated church workers talaga. So, yung mga ganitong klaseng bagay, ito yung isa sa mga reason kung bakit nauubos yung mga church goers eh. Tama. Yung mga ganitong klaseng kaipokritohan. And I really feel disappointed na yung Catholic Church, hindi sila nag-i-issue ng mga clarification or at least man lang na, dahil may mga public pronouncements si Father Flavi tungkol sa drug addiction at ito ay nag-overlap na kung saan siya ay sa service na bilang pare. And things has to be clarified and he needs to face certain, parang inquiry, verification, or whatsoever, ganyan-ganyan, to make sure na hindi niya na-violate yung kanyang vow. Kasi ang mga pare, bago maging pare yan, maraming mga vows yan eh. I mean, I'm very, very curious sa Catholic Church. Yung pagmimisa ba ng isang paring adik, wala siyang na-violate na vow dyan. Yun Wala. Marami. So parang, for me, disservice ito. Hindi, tsaka kasi devoted sila, di ba? Parang mali naman na ang ituturo mo, under of influence ka ng mga ganyang bagay, isipin mo na lang, di ba? Parang, mali, parang ano lang to. Sige, mag-ano ako dito, kunwari. Pero, siyempre, alam mo naman, pag gumagamit ka ng pinagbabawal na candy, iba yung nasa utak mo. Di ba? Yun. Maraming nagawang hindi maganda. So, yung thinking ng tao ngayon, parang, ano ba ito? Kaya minsan may nagko-comment sa akin eh. Pag ganyan na magbimisa, hindi na raw siya magsisimba. Kita nyo, nadamay pa ibang pare matitino. Maraming matitinong pare. Hindi natin nila lahat. Pero yung ganito makikita, mismo sa account niya. Kita nyo yung video, di ba? Sus, Mariosep. Grabe. Talagang siguro si Father habang nanonood, napapahaya. Yeah. Oh, yeah! Father naman! Pari ninyo kung ano-ano yung mga pinagsasabi publicly, tapos itong Catholic Church dead na. Hindi ko nga alam baka pwede niyang isulat sa Vatican. Meron po kaming pari dito, ganito siya. I do not know any Catholic here who can write, kasi you also have to protect your church. Tama. Ako, nung buhay pa yung tatay ko, pagka sobrang nagpa-politics yung yung pare, tinatamad talaga siyang magsimba. Ayaw niya. Ayun. Kita mo. Talaga naman.
Kasi dapat nga na wala silang, pinapanigan, non-partisans sila. Saka neutral, 'di ba? Kung alam mo naman na ikaw ang magiging way na mapapasama yung isang partido, kasi siyempre kung maraming sisimpatya sa'yo, kunyari ano ka pare, mabait ko 'no, pero nanonood ka pala ng Father naman, masarap ba? Amen. Am Ano yan, Father, pagkatapos ng panonood, kinakapitan mo na ba ni ano, ni Maria? Ay, hinihigpitan mo na ba? Ha? Ha? Ano gusto mo, masikip, maluwag? Oo, meron timplada ng kamay, Father, Oo, lipat tayo. Si Father booking. 'Di ba, mahilig ka pala sa ano, Woo! Heaven, heaven. Dito tayo. Ngayon merong, anong tawag dito, merong ano, merong merong, tinawag na fake news. Ang alin? Ang ulat na sinugod siya sa ospital. So, gaya ng sinabi natin kanina, oo, madali lang naman magsalita kasi 'di ba hilig nyo na magpa media conference, pa-interview sa media, napakasimple lang sa inyo. Gaano naman, madali mong gawin 'yun, 'di ba? Papuntahin mo sa bahay mo kung nasa bahay ka o kaya kung nasa travel ka, paano ka, pa-live, oo, via Facebook, via YouTube, via kung ano man platform ang gusto mo. 'Di ba? Napakasimple lang sa inyo, marami kayong, resources. Oo, pero kasi siguro may nakakita talaga. Oo, baka, 'di umano, siguro, ah may nakakita na talagang, sinugod. So ngayon yung tao nagkalat ng, kuwento. Kaya ang payo ko sa inyo, di magsalita kayo ngayon, yung kuwento at mismong ikaw. Oo, kaso maraming nananalangin talaga. Lalo na si Miss Cara David. Oo, sinang-ayunan pa ng ating kababayan. Talagang tuwang-tuwa sila nung nalaman yung balita, nagpiyesta. Oo, nag-trending. Ngayon ano sabi dito? Tignan natin. Pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga usap-usapang siya ay dinala sa ospital. Ihayag din ang kanyang tanggapan sa pamagitan ng Assistant Ombudsman spokesperson na si Miko Clavano na fake news ang naturang balita at walang katotohanan. Ayon kay Clavano, nag-almusal pa si Remulla ng sinigang. Naku, parang maling-mali yung ano, sinigang ang inalmusal. Hindi ba tinanghalian yung sinigang? Oo, saka bakit itong assistant ombudsman, mabilis makapagsalita, mabilis makapagbigay ng pahayag. Oo, nagtataka lang ho kami, kayo, nagtataka ba kayo na gano'n, hindi sila makapagsalita? Hindi, alam naman kasi natin na meron na 'tong ano, meron ng, operation. So, dapat 'pag, ganyan, iwas stress, 'di ba? Tama. Oo, kung halimbawa ako sa kanya, meron na akong mga ganyang bagay, hindi na ako papasok sa trabaho na alam ko mai-stress ako, na alam ko araw-araw may iisipin akong problema. Kasi pangalawang life na, Ibig sabihin, enjoy mo na lang yung buhay, oo, travel ka dito kung marami kang pera. Pero ganito kasi halos araw-araw batikos, araw-araw, oo, maraming iniinting problema, kahit kani-kanino lang problema, 'di ba? Oo. Ang payo lang, sana magsalita, live o kaya naman via record. Sabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakapaglaro pa ng golf ang kanyang kapatid. Naku, Noong 2023, sumailalim si Remulla sa quintuple bypass heart surgery Yun ang sinasabi. at kalaunan ay na-diagnose na may leukemia. Subalit gumaling siya matapos ang chemotherapy, total body radiation at bone marrow transplant. 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'pag kayo meron ng mga second life, do'n na tayo sa bagay-bagay na wala na magiging problema. Stress, alam mo yung mga stress na 'yan, nagbibigay yan ng ano, ng, sakit. Yan ang number 1 na nagbibigay ng sakit sa tao, yung stress. Yan ang bibira sa'yo. So ito pinaliwanag ni Tiangco na talagang meron naman. Oo.
O iba lang ang pangalan. Hindi na raw bago ang higit 1 milyong pisong allowance para sa mga kongresista ayon kay Congressman Toby Tiangco. Pero paglilinaw niya, ginagawa na ito bago pa man ng Administrasyong Marcos. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Kinumpirma ni Navotas City Representative Toby Tiangco na mayroong natatanggap na allowance ang mga kongresista na aabot umano sa 1.5 million pesos tuwing Undas, Pasko at Semana Santa bilang parte ng operational expenses ng kani-kanilang distrito. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, hindi lang daw sa Administrasyong Marcos may ganitong allowance kundi sa mga nakaraang administrasyon. Anya, nang pumasok siya noong 2010 sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino hanggang sa Duterte administration, may million-peso allotment talaga ang mga kongresista na ginagamit para sa maintenance and other operating expenses o MOOE, ang mga aktibidad ng kanilang distrito habang walang sesyon sa batasan. Di ba? Namin. Iba lang ang pangalan. Pero ito si Papay, si Kokey, hindi talaga umaamin. Pinasisinungalingan niya. Hirap talaga pag sinungaling. Booking na, nagsisinungaling pa. Sa bagay, eto na! Ito na sinasabi natin. Dito tayo talaga, matindi ito Ano kaya hulma ng katawan ni alam niyo, nagturbahan. Sa video na napanood. Ewan ko kung napanood ni Miss Maharlika. Nagturbahan. Pagkatira daw, yan na. Alamin natin kung ano talaga ang totoo. Mahal sa buhay. Yan. Okay. Patay na ba si Boying Remulla? Hindi natin alam kung patay o buhay, no? Pasabog ni Dean Chase, hubot-hubad, si Satanas. Nakita niyo ba yung katawan ni Satanas? Na hubot-hubad? At Boying, mamamatay na ba? Alright? Kaya talagang mga hayop na to dapat lipulin na silang lahat. Sino sa inyo nakita ng hubot-hubad na katawan ni Lisa Tanas? Na syempre kadiri, di ba? Kadiri naman talaga yung babaeng yun. Ngayon, mga kababayan, Panoorin nyo lang Tapusin natin ang video. I-share pala muna natin yung ating alindog. Naka-follow na ba kayo sa ating Boljakan sa Facebook at sa ating Boldiak TV? At syempre, alam niyo naman talagang mga hayop na yan, ginagamit talaga ang pera ng bayan sa kanilang kababuyan. Can you believe that? Ako kita ko update si Dean, sabi ni Palanga Eloisa, si Solid Maharlikan, thank you. Wag na, ayoko makita ang katawan niya, baka masuka ako, sabi ni Almir. Oh my goodness. So ngayon, mga kababayan, di ba balita, I think 2 days ago, may mga haka-haka, okay, na may mga bali-balita na si Bonjing Remulla, yung Julul na yan, ay bumalik na naman, nagbakasyon na naman sa ospital, okay? Alam nyo, sabi nga nila, masama ang mag-wish ng ill sa kapwa. Masama talaga mag-wish ng ill sa kapwa kung ito ay mabuting kapwa. Okay? Kung mabait naman yung kapwa-tao mo na wala namang ginagawa sa iyong masama, hindi ka dapat talaga nag-wish ng kamatayan, hindi ka nag-wish ng kamatayan, kasamaan o magkasakit itong taong ito. Hindi mo talaga dapat ginagawa yan kasi may karma yan, may parusa yan sa Diyos. Pero kung ang wini-wish mo ay sangkot, mga kababayan, sangkot sa mga anomalya, mga kalaswaan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, panggigipit, di ba? I don't think, sabi ko, kahit ibuwis ko yung buhay ko, mapatay lang lahat ng mga demonyo, hindi ko pagsisisihan. So sa case ni Remulla, na i-deny nila ngayon, na-hospitalized itong si Remulla, kasi ang sabi pa nga ni Clavano, nag-breakfast pa daw teka, hanapin natin yung exactly sinabi ni Clavano, no? Nakakarimarim itong mga to. Kaya kung i-wish man natin sila, na mamatay sila, katulad ng wish ni Cara David. Actually, kulang pa yung wish. Dapat nga lipulin silang lahat, di ba?
Dahil ang sabi ng ni Clavano, yung sidekick niya sa ombudsman, na fake news daw yon. Sabi niya, he had a hearty sinigang this morning for breakfast. Nagkaroon daw nag-breakfast ba daw ng sinigang at very hearty sinigang chocho. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, in-expose ko sa inyo noong 2023, 'di ba, yung mukha ni Bonjing Remulla na parang isang bolate na lang hindi pumipirma. Anong sabi nila noon? Fake news yan si Maharlika, ganito yan, gumagawa ng kwento, 'di ba? Dahil nung June 2023. So, for the whole year, 2023 hanggang 2024, hanggang 2025, mga kababayan, hindi umaamin si Remulla na siya ay nagkaroon pala ng cancer at nagkaroon siya ng bypass operation. Feb 2024, in-acknowledge niya na nagkaroon daw ng complication yung kanyang immune system dahil nga doon sa kanyang heart surgery, chuchu. And now, nung time na yon, ay umamin pala siya na hindi daw siya nagkaroon ng cancer ng ganong diagnosis ng CA. Pero October 2025 ay inamin niya, tignan mo titignan ko yung timeline dito. Noong 2024, sabi niya, itong mga netizen, yung mga katulad natin, like katulad ni Maharlika, na nagsisinungaling tayo at gumagawa lang tayo ng kwento na siya ay na-diagnose. Alright? Kung siya ay ordinary citizen at hindi sila sangkot sa mga anomalya, wala naman tayong pakialam kung mag-bypass siya or what. The problem is, sumusweldo siya habang niloloko niya yung taong bayan, sumusweldo, kumakamal siya ng pera ng bayan through perks at kung ano-ano pang mga benefits na nakukuha nila sa government. Now, come 2025, excuse me, ngayon, inamin ni Remulla na na-diagnose nga siya ng leukemia. Alright? So, inamin niya yan. So, ngayon, dinedeny na naman nila ngayon, mga kababayan, na wala nga daw, nag-hearty breakfast pa nga daw, huwag kayong pakasisiguro. Okay? Kayong pamilya na Remulla, nanuknukan ng mga kasinungalingan, hindi, it's beyond your control. Diba? Pag nagkaroon yan, okay, for sure, sa nangyayari ngayon, baka may recurrence na, alam nyo yan, dahil syempre, the more na gumagawa ka ng kasamaan, the more na gumagawa ka ng kadyutahan, ay kinakarma ka. Di ba, biblical naman yan, yung mga paglipol sa mga kasamaan. Okay? Ngayon, mga kababayan, excuse me, may bumabara sa natin. Bumabara na na kinain ko. Ngayon, ang problema kasi ng ganyang sakit, alam niyo naman siguro may mga family kayo nagkakaroon ng ganyan. Again, hindi natin sinasabi na kapag nagkaroon ka ng ganong sakit ay kinakarma ka. Hindi natin alam yan kung paano, ang ganyang sakit, pwede natin nakuha, pwedeng genetics, pwedeng chemical, pwedeng stress, or, maraming, lahat ng factors actually. No, lahat ng sakit. Actually, nagsisimula lahat yan sa stress. Yung tanong namin, yung kay anong pangalan nun? Palaka. Forward natin Maglaho sila na parang bula. So ngayon, eto mga hitan. Tara. Okay, Dean Chase. Pakita ko natin ang aking palanggang si Dean Chase. Maiksi lang tong interview na to. So sa mga kapapasok lang po, mga kababayan, itong laban namin ni Dean, nagsimula ito actually sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil sa over-D ng pulburon na favorite din ni Lisa Tanas at favorite din ni Marcos Jr. And also, sinabi mismo, umamin mismo ang asawa, lang natin, recap lang tayo para maintindihan ng mga taong kapapasok lang. Itong issue na ito, dito sa Beverly Hills, social, dito pa sila namatay. Okay lang sa akin, mamatay sila lahat sa Beverly Hills para masabing social sila. Basta matay silang lahat. Di ba? Ngayon, mga kababaya, mga palangga, eto na nga. So, ang issue dito, na nilaban namin ni Dean, patungkol nga ito kay
Paulo Tantoco na Ah. nagurgur dahil sa over-D, then yung asawa niyang si si Dina Arroyo Tantoco, na pinsan ni Ibuna, na inamin naman ni Ibuna sa akin nung nasa Netherlands kami, na mga adiktos daw talaga. You know, adiktos, baka nag-session sila. Shout out doon sa ex-friend ko. Di ba, na umamin sa akin, adiktos naman talaga yung mga, yung in-laws niya. Alright. Pasabog, tuloy-tuloy, ang bakbakan sa mga alpot, sa mga bangag, sa mga dilawang, mga giatay. Alright, so ito na nga. So dito po nagmula, hanggang sa may mga nagre-reach out sa amin, may nagre-reach out kay Dean, na itong si Bangag Jr., sometime in November during APEC Summit, di ba, kahit i-research niya, November 2024, ay nag-hire siya ng lalaking si Mr. Tubig, ang code name. Naku. Si Mr. Tubig ay Dako. I don't know, hindi ko nakita. I mean, nanino lang, hindi ko nakita kung Dako. Dako ba? Kasi Tubig eh. Di ba? Yeah, the fact na sinabi ni Bangag na, honey, di ba? Para I don't think I can take it. It's too big. Di ba? Dako ang boto. So, na to si Bangag eh. So ngayon, according to that video, di ba, may part 1, part 2, may sinabi si Dean. So ngayon, mga kababayan, eto na. Ito, pakagaling si Dean. Hanggang sa may nagpa-interview na si Mr. Tubig at sinabi niya na siya talaga, si Mr. Tubig, ay bayaran. Ha? It's too big. Yes. Sabi ni Wonderland. Bayaran siya, meaning at age 20 years old, yung ginagawa niya ay nagpapakasta na siya. Nagpapakasta o kumakasta. 'Di ba? Kumakasta ng mga buli, 'di ba? Mga affluent clients pa daw based dito sa interview na mapapakinggan niyo. In other words, mga kababayan, si Mr. Tubig ay alpot din. 'Di ba? Marami talagang alpot sa mundo, 'di mo? So, alpot din. Patulad yung alpot, 'di ba? Yung alpot na sumisira kay Pangulong Duterte. Nakita nyo, lumaglabas, may mga video and clips or picture na talagang naghubad, nagpakita ng bilat, nagpakita ng susubels. Diba? Again, gusto ko lang pong linawin sa inyo. Hindi ko kayo kina-question kung yan ang choice nyo sa buhay, na dahil sa patalim kayo kumakapit, dahil during that time, madilim, masyadong marimarim, no? Madilim ang iyong buhay, then the only choice na meron ka ay yung ganong klaseng paraan, katulad ni Alpot, di ba? Hindi kita ko-questionin. Who am I to judge you, darling? Di ba? Ang question ko lang, kasi, we're political blog. Ang issue dito ang pera ng bayan eh. Hindi tayo nag-uusap dito sa private person lang. Na ordinary ng isang babae o isang lalaki, di ba? Katulad kay Mr. Tubig, di ba? Kay Mr. Tubig is actually part siya hindi siya inaano natin siya. Unang-una hindi siya Pilipino, dito siya biracial nga siya, pero may dugo siya Pilipino according to him sa interview. Pero ang punto de vista natin, hindi natin inaatake, kinu-question ng isang taong nasadlak sa dusa. Dahil marami tayong mga kababayan na dumaan sa ganyang karimlan. Pero forward na natin, ano ba talaga yung totoo? Oo, ito. Doon sa bahay na tinitira nila. Dahil nga, sila. Asan ba? Ito yung nangyayari. Wala ata eh. Western group of Ayan, companies. Yes, that's why when I saw your video way back March and talked about how you passed, I felt compelled to reach out to you My God. to let you know that I got connected. Okay, so sinasabi niya dyan na since nagkaroon siya ng connection with Paulo Tantoco, kinlaro ni Dean Chase sa interview na yan, yung isa sa mga behind ng Rustan's group of companies, mga kababayan. So si Tantoco yung namatay sa Beverly Hills. So tignan natin kung ano pang susunod na pangyayari. Okay, we need more time to talk about that. I really don't know how to digest that information. I'm pretty sure everyone in the room as well. Since we are on the topic, when you get invited to these kind of parties, do you always expect the presence of party drugs? Party drugs are always present when I go to private shindigs like these. I sometimes bring my own stuff to add to the mix.
Eh di ba normal naman sila sa mga ganyang bangag? Sabi nga ni Clarita Carlos, So, yun narinig natin. Hahanapin natin yung video ni Jean Chase mas klaro. Kasi pag ganito, hindi natin naintindihan yung sinasabi kasi tatlo kami nagsasalita. Oo, nagre-react. Pero hahanapin ko, siguro mamayang hapon, bibigay natin yung impormasyon patungkol dito sa bagong expose. Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, paki-like and share at huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at yung importante, yung hit mo yung bell at i-bell all nyo. Yan kasi yung magbibigay ng notification na meron na lumalabas na video tayo araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!